baka baka dadating yung asawa ko, hindi ako makapagluto, magbubunga nga yun. So, okay na, kahit walang lawyer, okay na yan. Ako nang bahala, waive na lang natin. So, kailangan, tapos, yun, di ba na-waive na, may waiver na. Tapos, biglang, nagbago na yung isip niya. Sabi niya, biglang siguro may pagka-bipolar siya o biglang nagbabago talaga yung isip niya. Sabi niya, sir, sorry, binabawi ko na pala yung waiver ko. Gusto ko na pala ng attorney. Sorry pasensya na. So, anong epekto ng waiver? Nag-waive ka na, di ba? Ang tanong, bibigyan pa ba natin siya ng abogado pagkatapos niya mag-waiver? So, that's already, and kasama yan sa Mahinay Doctrine. Napapaloob yan sa Mahinay Doctrine. Okay? Ano yung epekto ng waiver? Nag-waiver ka na nga eh. So, pwede ba natin sabihin sa kanya na, loko to, kaka-waiver mo lang, gusto mo na ulit? O hindi na. Ganun ba yon? So, of course, kung nagbago ang isip niya, bigla, ay bibigyan natin siya ng attorney. So, the waiver is considered void. Okay? And those waiver, kung ang question is, anong epekto ng waiver na yun, ma'am? So, kung ang epekto nun is, the waiver does not bar to the person who has been to avail the right to a counsel. So, in short, wala na. Wala, nagbago isip niya. Ganun talaga, 'di ba? Pero hindi 'yun dapat gamitin na paraan para hindi siya bigyan ng attorney kasi it's common and elementary principle na constitutional rights ng tao na magkaroon ng lawyer, counsel na mag-a-assist sa kanya sa kahit anong stage ng investigation at arrest, detention, invitation ng isang police officer o law enforcement officer. Let's go with, I think it's last one. Allow me to read it. The person arrested must be informed that he may indicate in any manner at any time or state of the process that he does not wish to be questioned with the warning that once he makes such indication, the police may not interrogate him the same had not yet commenced or interrogation as begun. The person arrested must be informed that his initial waiver of his right to remain silent, the right to counsel, or any rights does not bar him from invoking it any other time during the process, regardless of whether he may have answered. So, yun na nga, di ba? Kapag ang suspect ay nag-waive ng kanyang karapatan at biglang nagbago ang kanyang isip, hindi yun dapat gamitin na yung waiver na yun para pigilan siyang i-avail ulit yung kanyang karapatan pag biglang nagbago na yung isip niya. So, void ang kanyang waiver. Ganun lang yun. Okay? So, sa next natin, ipapaliwanag natin yung mga jurisprudence, mga court cases na napag-decidean ng Supreme Court when it comes to Miranda Doctrine and Mahinay Doctrine. So,